Tubig, isa sa mga mahahalagang elemento ng ating mundo at sangkap ng buhay. Sinasabing ang mundo natin ay binubuo ng 2 katlong tubig. Ang tubig tabang na isa sa mga likas na pinagkukunang yaman ng tao, mga hayop at mga pananim. Hanggang sa ang tao ay natutong magsaka. Sinasabing ang pagsasaka ay isa sa pinakamatandang propesyon. Noong unang panahon pa man sa Pilipinas at maging sa buong mundo, natuto nang magbungkal ng lupa at magtanim ang mga tao sa primitibong paraan. Kasabay dito ay ang makaluma ding paraan ng pagpapatubig sa mga pananim at sakahan. Maliban sa ulan, umasa ang mga magsasaka sa manuwal na pag-igib o pagkuha ng tubig mula sa mga sapa, ilog, balon at iba pa. Mahirap pag umulan, doon lang nagkatubig. Pero ganun pa man, madaling mawala ang tubig. Kuha lang sila sa river, tapos gamit pa ng pump, tapos bibili pa sila ng malaking hose, tapos yung gasolina. Mahirap talaga kasi may panahon na hindi nakapagtanim, masyadong mababa yung income. Mahirapan kami magtanim ng mga crops kasi hindi namin alam kung makakuha ba kami noon o hindi. Kasi yung namin, agricultural area, pag umuulan, talagang masira. Sa paglipas ng panahon, kasabay ng mga siyentipikong pagbabago at pagdami ng populasyon, lumawak at nag-umapaw na ang kahalagahan ng tubig sa pagsasaka. Kinailangan ng tulong patubig. Water is the basic component of production, and this was overemphasized by no less than the Secretary of the Department of Agriculture. And therefore, we have to have an agency that will take care of these water resources for irrigation. Department of Agriculture has seen that irrigation is one of the vital component for development, agricultural development. Any plants that be planted should have a sustenance of water. Dahil dito, isang ahensya ng gobyerno ang naitatag upang tumulong at paunlarin ang buhay ng mga magsasaka. Ang NIA. NIA is the National Irrigation Administration established for the development of water resources for irrigation. Ang NIA, in charge siya sa pag-develop, pag-operate ng irrigation system sa buong bansa. Dahil sa layunin ng pamahalaang matulungan ng mga magsasaka sa pangangailangang tubig, naglaan ito ng halaga para sa irigasyon. Ngunit dahil hindi sapat ang pondo, humingi ang national government ng tulong sa lending institutions tulad ng ADB. Ang ADB, this stands for Asian Development Bank. Ito ay isang international development finance institution na tumutulong sa mga bansang nangailangan o ang tinatawag ng mga developing member countries tulad ng Pilipinas. Ang ADB nag-grant sa amin ng tinatawag na technical assistance for development ng isang project. At yun ang naging simula. Nung makita nila na talagang itong project nito ay technically feasible at saka economically viable, tinuloy-tuloy nilang pagtulong. Yung mapa ng Pilipinas, pag titiklopin mo po yan, sa dalawa, yung isa north, yung isa south. Yung kalahati ng south. Doon po sila nag-identify ng mga projects na matagal na pabayaan at hindi na bibigyan ng pansin. Yung schemes ng pagpapatubig, yun po ay na-conceptualized and it was implemented. Ang Southern Philippines Irrigation Sector Project. SPISP is the acronym for the Southern Philippines Irrigation Sector Project. This is one of the foreign-assisted projects ng NIA na ipinagawa o ipinagagawa. At ito ay development ng mga projects sa iba't ibang regions sa Visayas at saka Mindanao. This is jointly implemented by
the National Irrigation Administration, or NIA, and the provincial government of Agusan del Norte. This is partly financed by the Asian Development Bank, or ADB. The goal of this project is to reduce the poverty level of the rural folks of about 10,000 farm households. Itong proyekto na Southern Philippines Irrigation Sector Project, project siya ng ADB at ng NIA kung saan nagpapautang ang ADB ng $60 million. Tapos, ang total project cost is around $102 million. So, ang balance nun, ng 102 sa 60, yung difference niya, shouldered na ng government. Bale, meron ang government at saka yung mga farmer beneficiaries, may counterparts. Sa buong Pilipinas, marami pa tayong dapat na gawin. Ang atin pong irrigation development as of December 2009 ay 49.2% pa lang. That means out of the 3.126 million hectares, ang atin pong na-develop or nalagyan ng infrastruktura ay 1.5 million hectares pa lang. At ito ay nahahati sa national system, communal system, at private irrigation systems. Mula nang maitatag ang SPISP noong 2000 sa tulong ng ADB, umabot na sa 10 dams ang naipapatayo sa Visayas at Mindanao. Meron tayong tinatawag na reservoir irrigation system or yung run-of-the-river type pump irrigation system or project. Yung reservoir at isang watershed na maglagay doon ng malaking dam para sa ganun, tuwing tag-ulan, makakapag-imbak ka ng maraming tubig at magagamit mo during dry season. Meron naman kaming ilog na yan ay halos flat. Haharangan mo lang, tataas yung tubig. Kusa siyang dadaloy pababa hanggang sa makapunta siya doon sa pinakamababang lugar. Pag ang isang lugar naman at ang nakikita mong water source ay napakalalim, naglalagay ka ng pump para lang tumaas yung tubig para maidala mo doon sa mas mataas na lugar. Doon magsisimula ang irrigation. Lagay mo na yung corresponding facilities nating main canal para pumunta doon sa ibang lugar. Na pag hindi mo na kailangan yung tubig at para maigahan mo ang kwan, doon dumadaan, doon pinatutuloy natin ang tubig doon sa mga drainage canal. Kung malakas ang ulan, doon pumupunta yung mga tubig na yan para hindi magbaha doon sa loob ng iyong sinasaka. Mula sa dam, maraming pwedeng pagdaluyan ng tubig bago ito mapunta sa taniman o sakahan. Maaaring open canals o pipes. Sa open canals, dadaan ito sa main canals. Lateral canals sa pamamagitan ng junctions. Sublaterals kung kinakailangan. Main farm ditches at supplementary farm ditches. Sa pipe system, katulad ng Dawin at Kanasuhan SRIS, dadaan ang tubig sa main at lateral pipes hanggang sa top stand, kung saan may mga gripo para sa gulayan. At upang magkaroon ng dam ang isang lugar, titingnan muna namin yung area, no? Mga rain feed yan. So kapag mayroon kaming nakitang rivers or creek, ginagawa namin ng study yan para mapatubigan yung buong area. It's either the local government unit or the farmers write directly to the National Irrigation Administration for help. Pupuntahan po ng inhenyero ng NIA, preliminary ocular inspection, kung pwede nga at masaga na sa tubig. Nagkakaroon po tayo ng feasibility study to determine the feasibility on engineering aspect, economic aspects, and social aspects. Pupunduhan po natin yung proposed irrigation project. ang engineering o physical aspect ay ang pagpapasya kung anong klaseng dam ang ilalagay at kung gaano ito kalaki. Ang economic aspect naman ay ang pagtingin kung kikita ang magsasaka sa proyekto dahil nakaatang sa kanila ang pagbabayad sa operation and maintenance ng irrigation system pagkatapos itong maipatayo.
At ang social aspect ay ang pagtanggap ng mga tao at organisasyon sa lugar na pagtatayuan ng proyekto. Dagdag pa rito, kailangan ng proyekto ay environmentally sound. Ibig sabihin, hindi ito makakapinsala sa kalikasan. Ang strategy ng NIA ay hindi basta kami mangangako na ito magkakaroon kayo ng irigasyon dyan. Ang gusto nating mangyari, sila mismo yung magre-request na kailangan namin yan. At saka kami papasok at yun nga dadaan sa mga investigation, sa mga feasibility studies. At kung ito nga ay mapupunduhan na, palaging may participatory approach. Hindi po nawawala yung farmers' participation at organization. 4 na yugto o phases ang pinagdadaanan. At sa yugtong ito, kasama ang mga magsasaka. Ang una ay ang tinatawag na FS o Feasibility Study. During the planning at saka doon sa conceptualization ng project, alam na natin kung ito ay ating ipakokontrata or gagawin natin by administration. Pero usually, by contract. O ipabibid mo yan at hahanap ka ng mga qualified contractors para gawin yung project niyan. Ang opisina, dapat meron ka rin mga technical men na magsusupervise dyan. 2 grupo ang sangkot sa konstruksyon ng dam. Ang IAs o mga magsasaka bilang beneficiaries ng proyekto at ang technical group na kadalasan ay binubuo ng mga engineers. Meron kaming isang division o isang grupo talaga sa project na yan ang tinatawag namin mga institutional development officers. As an IDO, we act as a facilitator, moderator, at saka parang yung teacher ng mga farmers. Bilang IDOs talaga may encounter namin yung iba't ibang ugali ng mga magsasaka. Kailangan talaga mayroon kang puso sa magsasaka. At mayroon kang talagang layunin na kung paano matutulungan. Ang dala-dala po namin yung mandate ng opisina. Pinapakita namin sa mga magsasaka kung ano talaga yung layunin ng proyekto. Ay maging tagumpay lamang yun sa pamamagitan nila. Almost every day nandun ako. Nakikipag-usap lang ako sa kanila para makuha mo yung kaloob-looban nila. Na yung involvement ng mga farmers ay mula feasibility study. Sa feasibility study pa lang, nandoon na sila yung katulong mo sa pagkuha ng mga data, yung pagsama ng technical at saka ng institutional, na yung talagang magkasama, dito yun nangyari sa SPISP. Medyo mahirap, pero kung talagang sincero ka sa dala-dala mo, maunawaan ng tao na talagang totoo yung sinasabi mo. Minsan pag nagtagay, magsishut ako. Para makuha ko lang, kasi minsan hindi yan sila mag-o-open sa'yo pag hindi ka rin nila, ka-level ang feeling nila. Kaya dapat ikaw, hindi mo isiping dahil government employee ka, iba ka sa kanila. Kasama natin yung mga magsasaka mismo. Itong mga IA o itong mga farmer beneficiaries ay tinitrain ito, ino-organize. Sila ang magpapatuloy ng operation nito at maintenance nito. Kaya dapat in all aspect ng irrigation operation ay dapat alam din nila. May sinasabi tayong component dito na participation and transfer. Sa SPISP, ang mga magsasaka sa pamamagitan ng Federation of Irrigators Association ay nakikilahok sa lahat ng pagawain ng patubig bilang paghahanda bago isali ng pamamahala at pagmamayari ng patubig pagkatapos ng system management and agricultural development phase. Ang farmers po ay palagi naming kaakbay sa pag-iimplementar ng project dahil po sila ay partner ng agency. Kailangan ng approach mo dyan, talagang pinagsesilbahan mo eh. Kung wala yung mga farmers, wala rin kami. Kung sila ay nandoon, ito ay nandito, alam mo kung paano ka makikibagay sa kanila.